Okay, so ito yung ora de peligro eh. So dahil meron kayong pagkain, candy, so may coffee, inumin nyo na at kainin sabay-sabay lahat para hindi kayo talaga antokin. So, nasa module 1 pa rin tayo about biblical counseling, what is it? At tayo po ngayon ay didiretso sa how people change, but an overview. Okay? So, siguro, wala pala akong no? Sige, mamaya na lang. Tayo mag-move. Okay, ano nakikita nyo? Kasi part to ng talaga introduction nila eh. Okay, 7 continents. Okay. Siguro may idea kayo kung ano yung mga bawat continents na ito. Ano yung kulay red? South America. Okay. So, meron tayong idea, kung ating titignan lamang, in terms of perspective, we get an individual picture most of the time, but not the whole. Okay? So, kapag binuo natin siya ngayon, mas makikita natin ngayon ng malinaw kung ano itong mga ito kanina dahil nailagay na natin siya dito. Okay? So, ganun yung magiging perspective natin ngayon. We're going to look, or what we're going to do this afternoon is to look at our study as a whole, and after this, we will go into details. So, overview muna tayo, kasi overview is helpful for us to understand yung buong study natin regarding how people change. Okay. So, ito, dapat magkapadraw ako ng picture sa inyo. Hindi na lang, kasi just for us to save time. Tsaka mukhang wala sa inyong magaling mag-drawing, maliban na lang yata sa youth. Si Sister Lou yata magaling mag-drawing eh. Si Sister Blue. Okay. Meron na kung ganito na lang gagawin natin, instead of drawing, magbigay na lang kayo ng something na may isip ninyo na something object doon sa i-describe ko o sasabihin sa inyo. Okay, rather than drawing a picture, magbigay na lang kayo ng something na may isip ninyo na object regarding that thing. Okay? Think of an object that represents this kind of person. Okay? Kaya natin inaral kanina in Jeremiah 17. Okay? So, he trusts in man. He is a humanist. His strength is in himself. His heart has little room for God, a fool. Isip kayo ng isang object na nagdi-describe sa kanya na ganito siya. Object, any object. Anong klaseng object yung naisip ninyo? Kotse. Okay, kotse. Wala nang problema. Yun naisip niyo, no? Okay. Ano pa? Ano naisip niyo? Kasi pag pinag-drawing ko kayo, gusto niyo mag-drawing na lang. Siguro gano'n na lang kayo. No? Ano yun, Sister Violi? Ayan, ito. He trusts in man, his strength is in himself, his heart has little room for God. Ano naisip niyo? Sige, Sister Yvonne. Ano mo, Sister? Mirror, reflection of yourself. Okay. Maganda yan, ha? Magandang ano. Meron pa kayo naisip object? Water, reflection of yourself. Ano? Side mirror. Side mirror. Wala na, puro na lang reflection of self, ano? Meron pa kayo naisip something, object? Ano yan, may naisip pa ulit. Sige, sister, ano? Money. Ano? Money daw. Money. Okay. Oo nga, no? Gold medal. Dahil Olympics. Computer din daw. Cellphone. Okay. So, dapat ipapadrawing ko sa inyo, pero hindi ko na maipadraw. At least meron kayong picture. Siguro kung drawing ka ng side mirror. Drawing ka ng mirror. Drawing ka ng computer, something like that. Pero, hindi ko na ipapadrawing. Pero yung picture ni God, sa description na yun, di ba kanina inaral natin? He is like a shrub in the desert. So, kung ipipicture natin, yung isang tao daw,
na trust in himself, okay, at trust in man, his strength is in himself, his heart has little room for God. Ito yung picture ni God na ipinapakita sa atin kanina na inaral natin sa Jeremiah 17. Okay? Mainly, yung taong ito is fruitless. Kumbaga, walang, ganyan siya. Maganda ba to? Parang magandang ilagay dito sa harap ko, no? Para paalala sa ating lahat, gusto mo maging ganito ka. So, isang shrub. Okay? Sa ating pag-aaral kanina, sa Jeremiah 17, 5-8, actually up to 8, ito yung blessed man, actually, yung sa verse 7 and 8. Babasahin ko lamang po sa inyo. Siguro if you have your Bibles with you, pero yung tignan ninyo sa inyong mga cellphone, Jeremiah chapter 17, verses 5 to verse 8. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. He is like a shrub in a desert, and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of the wilderness, in an uninhabited salt land. Verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord. Parang the same lang, yung kanyang pagkakaano sa verse 5. Whose trust is the Lord. He is like a tree, ito may picture ulit, he is like a tree planted by water that sends out its root by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Okay. So dito makikita natin, may dalawang klaseng tao daw. Ano kaya tayo dito? Actually, either of the two lamang ang kababagsakan natin dito sa sitwasyon na dinidescribe ng ating Panginoong Diyos dito sa Jeremiah 17. Siguro, kung ating lamang pong titignan sa verse 5 and 6, clear yung tao na nagka-trust sa kanyang sarili. Okay? Meron po itong reference sa Jeremiah 2:13, kung pwede nyo tignan lamang din. Sabi sa Jeremiah 2:13, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. Siguro magandang picture din, isang parang cistern, tapos butas, tapos, tumutulo yung water. Parang akala niya, he can get something from himself, pero actually, broken siya, wala siya talagang magagawa ng kahit na ano. Okay? Dito sa verse 7 and 8, makikita natin another picture of a man. Sana hindi tayo yung unang picture. Pangalawang picture, sana tayong lahat. Verse 7 and 8, dinidescribe doon, he trusts in the Lord. Okay? Paano nyo masasabi that the person trusts the Lord? Hindi siya, question siya na pwede nyo sagutin. Okay, hindi siya anxious. Kasi kapag nag-alala ka na, naging anxious ka na, automatically, wala ka ng trust kay God. Okay? Ano pa? May obedience. Okay? Nag-pray. Okay? Kapag ka-prayer kasi, pag sinabi nating prayer, that person depends on the Lord. Okay? Kaya tayo nag-pray, hindi para makuha yung gusto natin. Kaya alisin nyo sa thinking nyo yun. We pray because we depend on the Lord dahil pagpapakita ayon ng kailangan natin siya. Pag hindi ka nag-pray, ibig sabihin, anong pinapakita mo? Hindi mo siya kailangan. So we pray because we need God. We need His grace, we need His strength, we need His wisdom, we need His provision. So we need everything from the Lord dahil kailangan natin ang Kanyang grace. Ano pang picture ng trust in the Lord na naisip ninyo? Okay, may joy, may peace, okay, may kagalakan ka. Yung palaging mga nakasimangot, walang joy, walang pagkilala sa Diyos kung sino siya. Okay? May Diyos siya, pero mali yung kanyang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. So maganda yun, na makita natin. Actually, recently lang, may nakausap akong isa, may kinamusta ako during counseling, sabi ko nga sa kanya,
kumusta ka na? It's hard to describe, Kuya Jay, sabi niya sa akin ganun. Parang ang nakikita ko sa mukha niya, wala talaga siyang joy. Okay? Wala siyang kapayapaan kasi parang bagabag siya sa, ano mong English ng bagabag? Ano yan? Parang bothered. Yon, bothered siya. Bothered siya sa isang bagay na parang may gusto siya na hindi nangyayari. Okay? Yun yung ano, kaya wala siyang joy. Nakakalungkot yun, ano? In terms of counseling, ang problem ng mga tao na walang joy, tapos may mga bagay o situation na gusto niya na mangyari na hindi nangyayari, ang problem doon is you want to have control. Yun ang problem nating lahat. Gusto natin lahat tayo may control, di ba? Ako, ganun din, problem ko din yun. Gusto ko may in control ako, gusto ko nasusunod, nagagawa lahat ng gusto natin. Di ba? Lahat tayo ganun. Di ba? Kunyari doon sa bahay, hindi nahugasan yung plato, galit. Kasi gusto mo, nagagawa mo yon. Hindi dapat. Kumbaga parang, dapat makita mo that the Lord allows those situations na inaalaw na makita natin yung heart natin. So, kaya parang wala kang joy palagi. Kasi hindi nagagawa yung gusto mo. Okay? Malinaw tayo doon, ano? So, wala siyang trust kay God. Kasi ang tinatrust niya, yung kanyang plano at yung kanyang sistema o kanyang kagustuhan. Okay? Dito sinasabi nga, another one, his spiritual food comes from an unending source of nutrition. So, a man who trusts in the Lord, yung spiritual food niya nanggagaling kanino? Kay God. Okay, spiritually, nanggagaling sa Diyos. Pero yung iba, ito, gusto kong makita natin ito, no? Mag-extend ako dito. Ang tao na nagka-trust kay God, ang spiritual food niya galing kay God. Ang tao na hindi nagka-trust kay God, saan niya kinukuha yung tingin niya na spiritual food niya? Sa sarili niya, sa tao, ano pa? Possession. Pa-spiritual tayong side. Ano yung minsan na tinitingnan natin na tingin ko, ako talaga, spiritual ako. Good works. Di ba? Ano pa? Quiet time. Di ba? Wag ako nag-quiet time. Hindi ko sinasabing wag na kayo mag-quiet time, ano? Maganda na nagka-quiet time dahil ang resulta dapat ng quiet time na yon is more understanding of who God is, understanding of yourself, and yung response mo dun sa truth na ikaw kailangan mamuhay for the glory of God. Yun yung purpose ng quiet time, for you to know God and submit yourself to Him and obey Him and glorify Him. Kaya kailangan natin ng spiritual food from the Lord. Pero yung iba, at marami po ito, ano yung tawag sa mga legalistic? Nakarinig na kayong legalist? Ang mga legalist, sila palaging ikinakount yung mga nagagawa nila na spiritual ako kasi nagawa ko to. Kunyari daw ngayon, naka-attend ako ng Sunday service. Yung hindi naka-attend, hindi spiritual yan. Spiritual ako sa kanila. Yung cell ko kompleto. Kasi ako bahagi ako ng cell ko, nandito ako. Yung mga ka-cell ko na hindi kasama ngayon, absent, hindi sila spiritual. Mas spiritual ako. Yun yung tinatawag na legalist. Okay? You are here because of the grace of God. Tama ba? You are here because the Lord has given you grace to have that heart to be here. Sana kaya nga titignan natin, later on, maaaral natin yung motives of the heart eh. Pwedeng nandito ka kasi nandito si yung best friend ko eh. Di ba? Pwedeng nandito ka kasi meron mamaya, may chicharon na merienda. Kaya may kettle corn, kaya may candy. We have our own motives. Mamaya aaralin natin yung motives na yun. Kaya nga kailangan maging malinis, maging maayos yung puso natin sa maraming bagay. Okay? If we trust in the Lord, we trust in Him that He is our source of wisdom, strength, grace, enablement to do anything. Not only that, a person who trusts in the Lord, he fears neither heat nor drought, in fact, is fruitful. Ano ibig sabihin nito? Ano naisip niyo regarding that? Wala siyang takot kahit na may dumating na mahirap na sitwasyon o pagsubok. Bakit? Kaya? Because he trusts in the Lord.
Ito madaling sabihin actually sa maraming tao, kahit ako sa sarili ko, no? Ang daling sabihin na parang, hindi ako natatakot kasi I trust in the Lord. Pero most of the time, ano yung ginagawa? Gumagawa ng sariling diskarte o paraan, ano pa? Pero in the heart, nag-worry talaga. Pakita lang o bukang bibig lang, huwag kang mag-alala, okay lang yan. Pero deep inside naman pala, siya din naman pala, alam mo yung nag-worry sa heart niya. Di ba? Tapos marami siyang doubt, makikita natin yun. Pero ang isang Christian daw, na hindi natatakot because he trusts in the Lord, kahit pa pagsubok, pwede ba siyang maging fruitful? Oo, ang isang Christian, dapat. Dapat fruitful siya despite of hard situations or pressing situations. Especially in times of temptation, alam mo yung kapag, ang dali-daling sabihin kasi, fruitful, pwedeng maging fruitful ang Christian. Pero in reality, kung inyong sisipatin ang inyong mga puso, paano kayo? Hindi, di ba? Hindi fruitful. Madalas nag-aalala, madalas iba yung, alam mo yun, hindi biblical yung pag-iisip, hindi biblical yung motibo, hindi biblical yung kanyang actions, hindi biblical yung kanyang pananalita. So it will always depend sa heart natin. Kasi ang dali, ito yung gusto kong burahin sa atin. Sana mabura natin. Yung mga Christian jargon na, alam mo yung parang pa-spiritual lang, pero wala. We have to look at our hearts. At yun yung magiging topic natin today. Okay? So anong picture daw ng isang nung verse 7 and 8, kanina, shrub in the desert. Yung isang tao who trusts in the Lord, ganito dapat yung kanyang picture. Okay? Para siyang isang tree na nakatabi sa kanal. Hindi kanal. Ano yan? River yan. Ginigising ko lang kayo. Okay. So, ibig sabihin, may abundant supply of water. So if you are trusting in the Lord, there is an abundant grace for you. If you're going to trust in the Lord, His grace will be upon you. But if you are proud and trust in yourself, wala. You're like in the desert. Di ba nga, God opposes but gives to the... So makikita natin ang scripture, all-compassing siya, yung truth niya, iisa lamang at hindi tayo nawawala doon. So mahalaga na makita natin in the picture na tayo ay tunay na, pagpanalangin natin, na tayo ay tunay na lumago na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Okay? Bukas pa lang siguro, pag nag-work na kayo, di ba, tested na kagad yan. Will you trust yourself or will you trust, di ba, God? Traffic, malilate ka na. Di ba? Ang plano mo, magmotor na lang, walang helmet. O kaya, pagdating mo sa office, late ka, magisinungaling na lang ako. Sabihin ko, traffic, kaysa na late lang dahil na late ng tulog. So, gagawa ng paraan. Siguro maganda yung sinabi ni Wayne Van de Veer, babasahin ko lamang. This tree has sustenance, pertaining to the picture, a continuing flow of sustenance that comes from the dynamic source that is underneath it. Okay? Kasi nasan yung root ng tree neto? Nasa ilalim at for sure, nagsisip siya nung water na abundant doon. So ito yung parang pinipicture niya dito. Yung continuing flow of sustenance that comes from the dynamic source that is underneath it. And not only that, when heat comes, the leaves are green. Di ba? Sabi niyo, kahit na mag-summer yan, di ba? For sure, lalo na sa atin, dahil tropical, tropical yung ating, magiging green yan palagi, kahit na may araw pa na napakatindi. Okay? No problem, and even if drought comes, here's the big takeaway, sabi niya. If drought comes, what will the tree do in a drought? Ano yung sabi natin kanina dun sa unang Even when it comes, fruitful pa rin. Galing yung pagkakapicture dito sa atin ng ating Panginoon, even in dun sa verse 7 and 8 ng Jeremiah 17.
sabi niya doon, is it possible for a Christian to bear fruit in a drought? Sabi niya, not only possible, it's necessary. It's necessary because what happens when a Christian bears fruit in a drought is that you demonstrate that your spiritual roots are tapped into an ending dynamic source. Doon natin makikita ngayon actually, in times of drought, kung tayo talaga ay malapit sa ating Panginoon at kung tayo talaga ay nagtitiwala at nakadepende sa Diyos. Kung paano tayo magre-respond doon sa situation na yun, kung fruitful pa rin ba tayo. Di ba? Ang ganda, no? Doon actually, kung gusto nyong i-assess ang inyong spiritual life, tingnan nyo yung spiritual life nyo when trouble comes. Pag may dumating na pagsubok, pag may dumating na temptation. Kasi may paghuhugutan kayo palagi sa ating Panginoong Diyos. At kung kayo palaging nahuhulog sa kasalanan, then it just shows that your heart is not right and you are not being sustained by the grace of God dahil ang ibig sabihin lamang nun, you are trusting on man, on self, at ikaw ay tunay na malayo sa ating Panginoon. Malinaw po yun, kasi napaka-basic dapat po na ito. Kaya nga kapag kunyari, nag-worry ka, nag-stay ka sa worry na yun, inabot ka na ng ilang araw kaka-worry, it only means that you are not trusting God and you are not growing in the Lord. Then ibig sabihin, I have to grow. Huwag natin isipin, hindi, lahat ng tao, Brother Jay, talagang ganito. Hindi, sabi nga ni Wayne Van de Veer, ang sabi niya nga dito, it is not only possible, it is necessary. Christian ka, hindi mo dapat masira yung testimony mo as a Christian just because of a hard situation. But you have to grow. Pero syempre, sinasabi ko ito, but for some of you who are just growing in the Lord, kailangan yung matutunan kaagad ito para in time, tunay na lumago kayo sa Panginoon. So I do hope makita po natin na tayo ay katulad ng isang tree na binigay ditong example sa atin ng ating Panginoong Diyos. Meron pa siyang sinabi dito, of nutrition that what happens to you on the external, what happens out here, heat, drought, whatever. Whatever's going on out here doesn't affect what's going on in here. Ang inaano niya, dapat daw yung puso. So kung paano ka mag-respond sa sinasabi ditong heat or drought, yun yung laman ng iyong puso. So kahit na mahirap man, may drought man, may heat man, ang response mo dito ay biblical, God-glorifying, ipinapakita din actually dito na ikaw ay tunay na tama sa harapan ng ating Panginoon at lumalago sa iyong pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga, maganda na makita natin, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? At the same time, kung heart issues ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, ano yung chine-check palagi ni God sa atin? Yung attendance ba natin dito? Di ba, may attendance tayo sa labas? Actually, i-check din naman ako. Maganda din naman may attendance para at least nakikita natin who's here and who's not here para mapag-pray natin. Okay? Pero maganda makita natin that the Lord searches the heart. Chine-check niya eh. Kung kunyari daw, pakitang tao lang yung love mo sa husband mo o kaya sa wife mo. Alam ng Diyos yun kung totoo yun o hindi. Hindi mo siya pwedeng maloko. Kung kunyari daw ngayon nakikinig ka na parang nakatingin ka ngayon sa akin, alam ng Diyos kung yung pagtingin mo sa akin ay nakikinig ka o hindi. Kasi pwede ka naman din talaga nakatingin sa akin eh. Pwede ka din naman na hindi nakatingin pero nakikinig ka. Pwede din naman na nag-ML ka pero hindi ka talaga nakikinig nun. Major League. Major League. Hindi na yung ML ulit. Nakalimutan ko din eh. Mobile Legend. Okay. So, i-check natin yung heart natin. May nakausap ako in terms of counseling. Tapos sabi ko, what have you learned sa previous counseling mo? So ano yung tingin mo ng mga applications na to? I have to submit, ganyan. I have to submit. Sabi ko, but
what do you mean by submitting yourself? Can you explain me kung bakit importante yung submission mo? At bakit mo ginagawa na mag-submit? Ano yung motives mo in submission? Hindi siya yung parang tamang, alam mo, the counseling itself is not just about, ano yung external na kaya mong nagawa, o yung nagawa mo na. It's not just checking a box, nag-submit ako, nag-pray ako, nagbasa ako, nagawa ko ng assignment ko or anything. Ang pinaka-question in all of that is, what's in your heart? Bakit ka nag-submit? Ano yung mga natutunan mo dito? Ano yung mga nabago sa puso mo? Ano yung mga naunawaan mo na dapat mong makita? It's not just, alam mo yon, kailangan mong makita talaga kung ano yung laman ng iyong puso. Okay? So mainly, ang magiging point natin this afternoon is about the heart. Sabi dito, at bahagi po kasi ito ng PowerPoint, sabi ni Franz Kafka, the fathers of the church were not afraid to go out into the desert because they had a richness in their hearts. But we, with richness all around us, are afraid because the desert is in our hearts. Yun yung problema. Okay? Richness is all around us, pero yung heart naman natin, yung parang desert, tuyot na tuyot. Sabihin, wala man lang ito talagang yung pag-ibig sa ating Panginoon. Walang pagkilala kung sino ang ating Panginoong Diyos. So, let's take a look at how we change. Meron po akong i-introduce sa inyo na simple diagram. Mamaya expound pa natin ito. Ito yung basic. Dito daw lahat nag-ugat, yung 3 trees diagram. Okay? Tawag dito is the simple 6 boxes diagram. Kasi 6 yung box. Huwag nyo lang ito yung sasama. Okay? Ito yung 6. Okay? So, baka mamaya, Yung top box is the circumstances. Okay? Yung circumstansya. Okay? It is all that happens in life. Lahat na nangyayari sa buhay natin, circumstansya. Okay? Whether it is good or bad, kahit ano man yan, circumstance yan. So, in everything that happens, in everything in our lives, pinapakita ngayon dito sa right side box, sinful response at idolatrous motives. So, ibig sabihin, circumstance, may nangyayari, paano ka mag-response dun sa pangyayaring yun? Kunyari daw, nag-park ka dyan sa labas, binangga ng kapitbahay natin. Ano yung response mo? Will it be sinful? Or will it be obedient? God-pleasing? Doon natin makikita ngayon kung ano yung laman ng heart natin. But most of the time, ano yung response natin? Sinful. Sinful. Sinful palagi. Kunyari daw, may sitwasyon na nangyari sa pamilya mo, ano madalas na naiisip mo? Mag-worry, mag-alala, hindi na magtiwala, hindi mag-pray. Okay? So, sinful responses. Yung sinful response, sabi nga, simple lamang siya, it is how we respond in our circumstance. Yung isa naman, idolatrous motives, it is what drives us. Ito yung nagda-drive sa atin. We respond sinfully because that is what is in our hearts. So, ito, panlabas lamang ito. And most of the time, ang counseling, kailangan baguhin lamang yung response. Pero yung response natin, dapat mabago dahil ito yung nanggagaling sa puso. Bakit ako, kunyari daw, bakit ako nagalit sa asawa ko? Ay, kasi siya ganito. Pero bakit ka nagalit? Dahil magagalitin ka? Dahil gusto mo ng control? Gusto mo ikaw ay sovereign more than God? Eh si God, inalaw niya yung asawa mo na gawin ito. Sunugin yung ulam mo. Hindi niya sinasadya. Gutom ka na, nasunog yung ulam. Kasi naglalaba pa siya, namamalansya siya sabay-sabay. Nakikita mo na naman, clear na clear, hirap na hirap yung asawa mo, no? Pagod na. Doon ngayon lumalabas ngayon, sabihin natin exaggerated siya, no? Exaggerated yung story na yon, yung ganong klaseng situation, pero lumalabas kung ano yung laman ng puso mo na imbis na, hindi, okay lang nasunog yung pagkain. Magluto ka na ng bago. Tutulungan kita kasi dami mong ginagawa eh. Ikaw na naglalaba, ikaw na namamalansya,
Ikaw pa namamalengke. Hindi ko nga alam kung paano mo nagawa yun. Naglalaba ka, tapos namamalengke ka eh. Multo pala yun. Ano? So nakikita natin actually yung idolatrous motives natin, which is in the heart. Nakakatakot actually dahil minsan ang tingin natin, kaya minsan sa mga bata, di ba mga bata makukulit. Ang gusto natin, wag mong gawin yan. Bakit kaya isipin natin, teka lang, bakit ba ito ginagawa ng bata? Bakit kaya makulit siya? Bakit kaya ganun? Kaya siya makulit dahil sinful siya, pinapakita ngayon ng Diyos kung paano ka mag-respond. Paano ngayon ang tamang pag-respond sa bata doon sa kanyang sinful action? Ang response mo ba magagalit o i-discipline mo? Tuturuan mo ng biblical truths. Iga-gospel mo. Nakukuha nyo? So it reveals the heart. Ang problem talaga nating lahat, puso natin on how we respond. Okay? Sabi nga, ang tamang response, katulad ng kwento ko nga kanina, dahil binigay na example ito ni Wayne Van de Veer, yung flat tire. Kunyari daw, kotse, na flat tire ka, papunta ka, umalis ka lang dito kasi mag-lunch ka, tapos pagpabalik ka na dito, bigla na flat tire ka. Ano yung magiging reaction mo? Normally, may inis. Tapos mainit pa. Tapos walang malapit na vulcanizing shop. Di ba? Bakit kaya ganito nangyari? Napaka-atin po naman ako ng biblical counseling. Makakatulong yun para sa akin eh. Nakakainis naman. Di ba? Ganun yung picture. Pero pwedeng may magbasa ng 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. Yung unang makakasagot may candy. How? Sino una? 1 Thessalonians 5:18. Walang mabilis magbasa. Ayaw nyo ng how. Yung 1,000 yung Sister Bem. Ibigay. Sige, Sister Lou. Ano sabi? Give? Give thanks in all? Parang ang hirap ano? Na flat tire ka, ang sasabihin mo, thank you Lord. Why? Pwede naman talaga eh. Why? Because if we will look in the biblical perspective, the Lord is teaching us to be patient, to trust God. Yun eh. Lord, this is an opportunity for me to trust you, to be patient, and to submit to your will so that I may glorify you. That's why I'm thankful. Naalala niyo yung istorya nung, di ba nag-storya ako sa inyo na tinuruan ako ng Panginoon doon sa, ano bang tawag doon? Yung sa hotel, di ba, na maging content. Inalaw ni God yun. Actually, it's really hard to say, Lord, thank you dito sa hotel Di ba parang ang hirap-hirap talaga sabihin, ang dumi-dumi ng hotel, ganyan-ganyan. But I'm thankful because that is an opportunity kasi hindi ko na mababago yung circumstance ko eh. Inalaw ni God yung circumstance na yun eh. But the Lord allowed that circumstance to change my heart. And I'm thankful talaga dahil after that na, Lord, sinustain mo ko for, 3 days ba tayo, no? 3 days, 4 days, no? Sobra. 3 days, no? Sobra. So, di ba get over, may bitterness pa rin. Pero that was an opportunity na, kailangan natin makita. In any circumstance ninyo, dapat makita ninyo, am I responding sinfully? I'm responding sinfully because I have an idolatrous motive. And the only way out is not moral change. You need gospel truths. You need the truth of God's Word. Ano yung truth of God's Word na binasa nyo? 1 Thessalonians 5:18, give. So we are to be driven by the truth of God's Word. Mali, Lord, itong dalawang response ko, yung heart ko mali, yung actions ko mali,
dahil meron kayong itinuturo sa akin na dapat kong response biblically, hindi ko magagawa, and gospel truths teach us that we can do it because of Jesus Christ. Because Jesus Christ died for all of my sins so that I may live for Him, and now being one with Christ, the Lord has given me the Holy Spirit to enable me to have a God-pleasing motive and to have an obedient response. Hindi natin ito magagawa apart from Jesus Christ. Apart from Jesus Christ. Kaya ngayon, kung hindi pa kayo talaga Christian, ang palagi nyo magiging buhay, ito. Di ba nakakalungkot? Kung wala kayo kay Christ, talaga ito. Ngayon, ang problema, kung kay Christ kayo, wala naman kayong submission sa truth, sa word ni God, nandito lang din kayo palagi. Kaya nga itama natin yung ating pamumuhay ayon sa katotohanan. May truth na, may church na nagdidiscipline, discipline hindi na nagbababa ng ministry, tinutulungan kayo na lumago kayo sa salita ng Panginoon, itinatama na kayo ng salita ng Panginoon, at ayaw ninyo, dito kayo mananatili. Nakakalungkot po yun. Ang daming ganyang Christian. Ang daming ganyang Christian. Kasi kailangan po ninyo makita na tayo talaga ay dapat na nagpapasakop sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na dapat maging perfect kayo. Kasi lahat tayo nag-respond palagi dito. Pero when we see ourselves responding this way, we go back to Christ, we go back to the gospel. No, Lord, I already died for these things. I should be living my life right now in obedience to your word. Kasi kung bababalikan natin ang ating pananaw, ito yung tatandaan ninyo, no? Before you are a husband or a wife, you are first a Christian. You have a relationship with Christ. Before kung ano ka man, sa opisina mo, position mo man, ikaw unang-una ay Christian. So, ibig sabihin, kung ikaw ay Christian, ang pamumuhay mo ay dapat in relation palagi sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga na maalala natin yung mga bagay na yon. Kaya nahihirapan ang maraming mga Christian sa kanilang pamumuhay dahil ayaw nila ang truth. Di ba? Minsan kapag hinarap nyo ng truth, ayaw na, hindi ka na pakikinggan. Yung iba, kapag hinarap mo na yung truth, katulad kahapon, nag-meeting kami, tataka nga ako bakit ako nandoon. Dahil puro problema pala ng mga cells nila yon. So yun yung mga pinag-uusapan. Sabi ko, wala naman akong cell dito sa hierarch. So narinig ko tuloy yung mga problema nila. The same lang with us. Okay? Katulad kunyari, meron silang kapatiran sa church, member ng cell nila, tinuro yung truth, kinorek siya, umalis. Kasi ayaw ng truth. Nakakalungkot yung mga ganong klaseng tao. Kasi ang basehan naman natin palagi, even in our church, is the Word of God. Hindi preference ko, hindi commands ko, kung hindi ang salita ng Panginoon. Kaya nga, kung makikita natin, in my own assessment, maraming mga tao talaga, Christian, hindi nagmo-move on dahil unang-una, baka may problem dito. Ito ang pag-asa natin. Mamaya makikita pa natin yan later on. Okay? So, kapag tayo, yung gospel truth, sabi nga, it has to do who God is, kung sino siya, may tamang pagkilala, ang Diyos ay banal. Tao makasalanan, galit siya sa kasalanan. So, may tamang pagkilala. Gospel truth also teaches us what Christ has done. Okay? Yun yung focus ng gospel truth. Kapag tayo na kay Kristo na, mababago ngayon yung motives natin. Di ba tama? Kung tunay kang Christian, ang nakakatuwa, na bago na yung motives natin. Dati, gusto kong mag-attend ng church kasi may McDonald's after service. Totoo yun di ba? Nakwento ko sa inyo before. Pero, nung naging Christian na ako, kahit wala ng McDonald's, okay lang. Bakit nyo nalaman yun? Paghusga kayo, Kahit walang pagkain, okay lang. Ang importante, maka-attend lang ako ng church. Gusto ko lang makapakinig. Ganon din naman, di ba? Lahat kayong Christian, di ba? Nandito kayo sa church because you just want to attend, listen, learn, know God more, and
pray with one another, fellowship with one another. Laking changes dahil nabago na tayo ng gospel. At the same time, dahil iba na yung motives natin, kasi importante yung motives eh. Kapag tama at biblical yung motives natin, ang response natin, biblical obedience. Tamang obedience, hindi yung obedience. Naalala niyo ko kanina, ay kailangan ko kasi mag-submit sa leaders. Nagawa ko na naman yun, Brother Jay. So yung obedience niya is coming from a wrong motive. Nandito siya, idolatrous motive. Kasi ang gusto niya mangyari, gusto niyang ipakita lang, nag-submit na ako, ibalik niyo na ako sa ministry. Yan yung gusto niya mangyari. Sabi ko, hindi. Bakit ka kailangan mag-submit? Doon kami nagtagal. Kasi kailangan ko malaman kung ano yung motive ma, idolatrous ba or God-pleasing. Kaya kailangan heart issues. And then, kapag tama yung heart mo, dahil ito'y pag-obey kay God, that will glorify God, and may response siya ng love for others, obedience. And then, mababago ngayon yung circumstance mo. Malinaw? Babaguhin natin ngayon yung picture. Ito na ngayon yung bagong picture ngayon. Kasi sabi nga, yun yung unang picture, after 2 teachings na nagpasa-pasa by generation, pinalitan na nila ngayon ng 3 trees. Okay? Yung 3 trees, yung isa thorny tree siya, ito yung cross ni Jesus Christ, at ito yung, ano sa tingin nyo to? Fruit-bearing tree na siya. Okay? So, dito i-apply natin ngayon yung ating sitwasyon. Which is based also in Jeremiah 17. Diba? Makikita natin yung Jeremiah 17 dito sa picture. Kaya inaral natin kaninang umaga yun. So, ito ngayon yan. Circumstances, which is the heat. Explain ko yan mamaya. And then sinful response, yung thorns. And then idolatrous motives, the cross. The same lang siya. Kung sinful response, di ba inaral natin kanina, anong mangyayari? You will be cursed. So may consequence. Kaya nga every sinful response may consequence. Thorny yung life mo. You will be like a shrub in the desert. Kapag ikaw ngayon, you have a right heart with an obedient response, it will turn into blessing. Di ba? Ito yung pangako naman doon sa Jeremiah 17:7 and 8. Okay? So makikita natin may paglago sa kanyang buhay. Ngayon napipicture nyo yung sarili nyo dito. And I want you to picture yourself sa picture na ito. Para malaman ninyo ngayon kung tunay kayong lumalago o hindi. At huwag niyong lulukuhin yung sarili ninyo, na parang, hindi ako palaging God motives ako. Ay, hindi kayo talaga lalago. Dahil in reality, madalas meron tayong idolatrous motives, pero syempre by the grace of God, sana nandito tayo palagi. Nag-respond tayo palagi ng tama. So, heat. How can we define heat? Okay? Most of the time, we will think that it is negative or a bad situation. Heat eh. Sino gusto sa inyo mainit? Yung mga giniginaw. Pwede natin patayin yung aircon dyan. Okay? But it is a wrong understanding of heat. We need heat, di ba? Kailangan din naman, in reality, kailangan natin ng heat. Hindi matutuyo yung mga damit ninyo. Di ba? Hindi, alam niyo, kung walang heat, Di ba? Laking problema yun. Wala ding ang heat. Ayun nga. Yung sinabi ko eh. Parehas kami ni Sister Diana ng iniisip. Okay? Heat is not bad. Sabi nga ni Wayne Van de Veer. It's just tough. It's just all that happened. Yung katulad ng sinabi ko kanina, circumstances. Siguro maganda yung maganda yung illustration ni Wayne Van de Veer dito doon sa Russian story. Nagturo siya ng biblical counseling sa mga Russians before at ito yung binigay niyang illustration. Paano daw kung meron daw isang suitcase na puno daw ng 40 million rubles? Yun yung money nila. Palitan natin ngayon pesos. Okay. So kunyari daw, you have 40 million pesos in your hand. Anong tawag doon? Pera. Tama naman. Maraming pera. Okay?
Binigyan ka ng 40 million pesos, hawak mo ngayon sa iyong kamay yung 40 million pesos. That is a circumstance. Hindi siya masama, hindi siya, alam mo yun, it's not good, it's not bad. But, maganda yung pagkaka-explain dito, okay, i-reveal ngayon yung heart mo pag hawak mo na yung pera na yon. Magiging covetous ka ba o hindi? Ano yung lalabas sa isip mo unang-una kapag kahawak mo yung 40 million pesos? Kasi ano siya eh, neutral siya eh. Neutral eh. Hindi mo naman pinanalunan sa loto ha, baka mamaya. Siyempre, mali yun. Bad yun. Pero kunyari daw, may nagbigay lang sa'yo. Out of binigay sa'yo 40 million, thank you. Ano yung laman ng puso mo after that? Ang iisipin mo ba, teka lang, bibili ko ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, maiisip mo ba na magbibigay ka sa church ng 10% ng 40 million? O kaya kung magkano man? Ay, naku, laki naman nun, ibibigay ko sa church yun. Hindi, di ba? Napipicture ninyo, any circumstance, whether it is bad or good, it will reveal the umulan. Bad or good? Neutral, pero it will depend sa heart mo pa rin. Gusto mong umaraw kasi gusto mong magpatuyo kunyari ng damit, ng sinampay. Ayaw mong umulan. Neutral naman ang ulan eh. And a lot of things are neutral, but it reveals the heart. Nakikita nyo ngayon gaano tayo ka-sinful, na most of the time, ito yung ninineglect natin. Kasi minsan nakatingin tayo dun sa outward response natin, external. Pero ano ba yung laman ng puso mo? Pero, kunyari, you have 40 million. Ay, saya-saya ka. Ay, ganun, saya-saya niya. Akin lang to, hindi ka bibigyan. Alam mo, parang, it will reveal the heart. So, heat, circumstance, that is the very importante yung perspective natin dito, ha? Kasi ngayon, ang gagawin ninyo in terms of application, i-check nyo ngayon palagi ang heart ninyo sa bawat sitwasyon. Di ba? May naalala ako dati, kasi marami na siyang anak, nabuntis pa yung asawa niya, nag-alala siya. Naku, dahil ko baka anak. Alam mo yun, parang, ang pagkakaroon ba ng anak is a blessing? Oo, di ba sabi sa Bible? Pero siya, dahil marami na kasi siyang anak, nadagdagan pa yung anak ko. Alam mo yun, the whole time, nag-worry pa siya. Alam mo yun, parang, it reveals binigyan ka ni God ng another child eh, triplets. Tapos, kaya nag-worry. Pero the Lord will provide eh, di ba? You are to trust. So, ibig sabihin, wala kang trust kay God. Gusto mo mangyari hanggang dito lang yung anak mo, isa lang, o kaya kalahati. Midget pala, no? So, ganun din, thorn bush, represents sinful response. Then may root siya dito. Yung root, ito yung importante, yung root. Hindi yung lumalabas sa kanya. Kung ano yung pinagmumulan netong thorny bush na ito. So yun yung idolatrous motives. And then the cross, Christ is there in the picture. Sabi nga, blessed is the man who trusts in the Lord, who trusts is in the Lord. And they said that what we should recognize is that tiwala sa Panginoong Diyos. God is in the process of changing, cleansing, purifying motives and our hearts. So, ibig sabihin, dahil tayo nandito pa rin palagi, babalik tayo dapat palagi sa cross. Balik tayo palagi kay Jesus Christ. Dahil ang nais ng Panginoon baguhin ang ating mga puso. Kailangan mabago ang ating mga puso para maging tama din yung ating response. And then kapag naging tama yung puso, tama na yung motives, yung root nito, nandito na, tama yung root mo, biblical na, submission, trust kay God, acknowledgement ng gospel, magbubunga ka ngayon sa iyong buhay. Malinaw yun?
Mahalaga po ito kasi in every situation natin, applicable siya. Paglabas nyo kunyari ng bahay mamaya, o kaya bukas, papunta kayo sa office, walang jeep. O kaya papasok kayo, ayaw kang papasukin ng guard, no ID, no entry. 'Di ba? Maraming situation Iba't ibang klase yung circumstance natin So, ang maganda na maisip natin palagi, Lord, ano yung binabago nyo ngayon sa puso ko? So ngayon, hindi ka ngayon mag-aalala dapat dahil inaalaw ni God ang lahat ng sitwasyon kasi gusto ng Panginoon mabago ang ating mga puso. Okay. So, kung ating titignan, parang ganito yung mangyayari. Gusto mo ba na ang puso mo ay ganito? Hindi itim, makasalanan. It describes na lang, it's dark because evil intentions natin. So, ang sagot lamang dito sa puso na napakadumi at evil ay si Kristo Jesus na siya makakapagpabago at mababago ang ating mga puso. Di ba? I will give them a heart of flesh. Di ba? Kaya ngayon may pagbabago sa atin. At sana nakikita natin ito. Basahin ko lamang Luke chapter 6 verse 43 to 44. For there is no good tree which produces bad fruit, nor on the other hand a bad tree which produces good fruit. Hindi ba pwede? Ito ba yung picture ba dito kanina? Pwede ba itong mag-produce ng good fruit? Hindi, kasi nga bad yung root niya Obviously, ganun po yun. Kaya ito hindi ni-describe dito sa Luke 6. For men do not gather figs from thorns, nor do they pick grapes from a briar bush. The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good. And the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil, for his mouth speaks from that which fills the heart. Okay? Sige, tignan natin. Ano tayo? Recitation. Ano yun nandito? Heat. Circumstance. Okay. Susunod, ano yan? Sinful response or thorns. Okay, dito. Idolatrous motives. Okay, pasado kayo. 100% kayo kagad Ito, ano yan? Ito muna. Ito sa taas. Consequences. Okay, consequences. Okay, dito tayo. Gospel truth or the cross. Okay, ito. God-pleasing motives. Obedient response, fruit, and then ito, blessings. Okay? Mahalaga na maalala ninyo to, Kasi this is very important para sa ating lahat. Ito daw yung ginawa ng assignment ng isang meron siyang pinag-drawing So, Madagascar. Sabi niyo, sa Madagascar, may biblical counseling din. Sa atin naman, meron din sa Marcelo. Diba? Marcelo Green Village. Hindi ko na kayo pina-assignment ng ganito, mukhang hindi kayo makagawa ng ganyan Salbahe, Ang hirap yun, mukhang artistic talaga yung gumawa Anyways. Ito, ano bang susunod nating activity? Hindi, sige mamaya. May assignment kayo per table mamaya Okay. Sige, basahin nyo as a per table at least 3 passages. What is the heart? And then, after that, ninyong mabasa at least 3 passages dito, i-share ninyo per group na lang sa akin kung ano yung mga nakita ninyo doon sa passage na yan. I'll give you 10 minutes. 10, 9, 10 minutes, 10 minutes. So, 2:21. So, i-discuss nyo, siguro i-assign nyo na lang sa cell ninyo kung sino-sino dyan.
So doon sa tatlong passages na yon, you are to answer what is the heart, kung yun yung passage ninyo, o kaya why is it important yung heart. So it should answer those questions. Apat lang, apat lang. Tatlo lang para hindi matagal. 4 minutes. 4 minutes. Sino mag-volunteer? Ano ba yun? Nox, ikaw ang una, di ba? Ikaw ang una. Ikaw yung una sasagot. Two minutes. Sabihin nyo lang, kaya itong verse na ito, it answers the questions of the importance ng heart. Dahil kunyari daw, bigay ko isang example. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or in the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks at the... So it is important because God looks at our hearts. Kuha. Bigay pa ako sa example. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Why the heart is important? Because God searches the heart. Kuha nyo? Nakuha nyo yung iba? For example, Psalm 139:23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Why is the heart important? Because God searches the heart. Gets nyo na? Kasi maraming passages yan. Another example. Ito, katulad na ito, Jeremiah 17. Heart is deceitful. It is important because we are to know that the heart is deceitful above all things. It is important because the Lord searches the heart and the mind. Okay, sino mauna? 21 na. 10 minutes has passed.
Sige, Sister Blue. Ah, baka maubusan. Oo, tama naman yon. What is the heart? Sa akin po nakita po namin dito sa, ang pinili ko lang ng Proverbs 4:23, 19:3 and 20. Okay. Sa Proverbs 4:23 po kasi sabi doon, watch over your heart. Penging mic. Blue. Proverbs 4:23, sabi po kasi doon, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. So to answer the question, what is the heart? The heart is the source of life, Okay. both spiritual and physical. Doon nang gagaling ang lahat ng buhay ng tao. So kung ang may problema ang puso mo, pwede kang mamatay. Why is it so important? Because from the heart flows both good and evil. Depende yan kung paano, anong nilalagay at nilalaman ng puso ng tao. Proverbs 19:3, the foolishness of man ruins his way and his heart rages against the Lord. Proverbs 20 verse 9, who can say, I have cleansed my heart, I am pure from my sin. So, the one heart rages against the Lord, the other claims to be pure from sin. So makikita po natin na ang puso po ay pwedeng pamahayan ng kabutihan at ng kasamaan. That is why it is so important that we guard the heart. Okay, thank you very much. Next, sino? Di ba ang ganda aralin yung heart? Hindi yung puro love life. Heart. Okay, sino pa? Sino gusto? Donation. Di donation eh. No? Papremyo. May copy ako eh. Sino gusto sumagot? Yan daw, si Aisha. Ayun. Si Gio daw. Paabot na lang. So yung una po namin napili is yung Matthew 15:18. Nakalagay po doon is 15:18. Ay, nawala na yun. Salamin. Gusto mo salamin? Wait lang po. Ayan. Ang laki naman. Hindi, okay. But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. Nakalagay po doon yung parang, yun nga po yung parang, kung ano yung lumalabas din sa mouths natin, yun yung nasa heart ng isang It tao. is important because what comes out of the heart. Ano ba yan? Matthew 15? Important po yung heart kasi parang doon ang gagaling lahat ng lumalabas din sa mouths natin na Dahil nanggagaling sa pwedeng ating mga sinful puso. or pwedeng Okay. So kaya kailangan, importante siya para ma-describe natin kung saan siya nanggagaling. Opo. Okay. Tapos yung isa po is yung Matthew 6:21. Matthew 6:21. Opo. Ayan, sige, pabasa mo na. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay, it is important because kung nasaan kung ano yung binibigyan natin ng importansya, nandun yung heart natin. So what we treasure, our heart is there. Okay, for example, no, what we treasure, you treasure your work. Ibig sabihin, yung heart mo nandun talaga sa work. Okay, you treasure your possessions, kunyari daw, house, or anything that you possess, andun yung heart mo. So it describes you. Actually, most of the time nga, kung ano yung palagi mong pinag-uusapan, ano yung labangan palagi ng bibig mo, nandun yung heart mo. Kaya madidescribe mo kagad kung ano yung puso ng isang tao because of those things. Okay, isa na lang. Tapos yung last po is yung Jeremiah 17:9-10. Nakalagay din, ito po yung nasa may theme din natin, yung the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Okay, So, it is important because Sa heart nga po natin nanggagaling yung mga yung mga
yung mga lumalabas na actions natin din, and nakalagay dito na yung heart is deceitful and desperately sick. So parang pinapakita dito na naturally sinful tayong mga tao, and kailangan natin si God talaga. Okay. So it is important because it shows us that the heart is deceitful. Wag ano yan. Kaya maging maingat tayo palagi. Hindi porket 'di ba? Mahalaga na makita natin yan. Okay, Sister Elaine. Kakulay niyo pa yung kakulay ng mic. Thank you, Gio. Thank you, Gio. Thank you, youth. Yung sa amin po, yung first one, yung 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for you have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, what is the heart? The heart is the reflection of who you truly are in front of the Lord. And why is it so important? Because more than our outward appearances or our outward actions, yung mga, kunyari, yung mga parang mga pa-spiritual or something, it is not what the Lord looks at. So yung importante, yung what is inside your heart, because that is what the Lord really looks at. So you may be able to deceive people with your outward appearance, but you will not be able to deceive the Lord with what is in your heart, because that is what He looks at. Okay. Okay? Yun po. Yung second, Yung second, si Sister Stella. Sige, Sister Stella. Naunahan po kami ni Gio dun sa Jeremiah 17:9-10. Yung the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can Ako, understand meron ako it? nun. I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Uno-uno po, important na what is the heart? Yun nga, it is deceitful above all things. And it is important, una-una, na malaman natin na deceitful yung heart natin. So we would also know that we need the Lord to keep our hearts in check, kasi nga he's the one testing and yun nga, he tests the mind and give every man according to his ways. So parang kailangan aware po tayo na deceitful yung heart natin para we should always ask the Lord to set it straight for us. Hindi natin kaya yun on our own. Yeah. Okay. Isa pa po. Okay. Sige, Colleen. Asan Yung yung isa salamin po mo? Sige, okay lang. Yung isa po is yung Proverbs chapter 28 verse Wala ako 26. doon. Sabi po doon, whoever trusts in his own mind is a fool, but he who walks in the wisdom will be delivered. So it reveals that our heart is sinful and naturally foolish po. And why is it important? Because if we are in Christ, we are called to be obedient and to trust in God's wisdom, or yung truth, yung Bible. It is important for us to examine our heart kung we are trusting ba in our own strength, or kung ano yung alam natin, or we are being obedient because it is rooting dun sa kung ano yung inutos po sa atin ni Lord. Okay. Thank you. So, si Alona pa? Hindi. Okay, isang grupo na lang so that we will not take that long kasi 2:30 na pala eh. O, lalaki daw. Kayo. Kayo. Oo, lalaki naman kayo. Ano, sige, pag-explain na lang natin. Dalawa na lang naman eh. Isa dito, isa dyan. Tatlo na lang, sige. Siguro kahit dalawa na lang. Tigalawa. So yung one, is it important? So the heart, sabi sa Psalm 139 nga, yung i-search me, O God. So ito yung tinitingnan ni God, pati sa 1 Samuel. So naka-base yung judgment ni God sa atin based on our hearts, not on what we do on the outside. Tapos also sa Psalm 19, Proverbs 19, na sabi doon sa 19:3 is Basa. 19:3? When a man's folly brings his way to ruin, his heart rages against the Lord. So yung behavior niya na foolish, it means
yung heart din niya is galing din sa heart yun, yung action na yun. So, tingin ko dapat ang conclusion is, even us, we don't know kung ano yung nasa heart natin, so we should also ask God to reveal our hearts to us. Siguro. Okay. Para additional na lang doon sa Diretso mga na lang nasabi. kay Glory. Dalawa, tapos mamaya dito na. Palaging huli yung lalaki, yung special eh. Kasi maglalabas sila ng ibang verse na wala dyan. Ayun, malaki-laki. Sa amin po yung Hebrews 4:12. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Kasi nga po yun, na-mention na nga po yung iba na the heart is very deceitful above all else. And we should always allow the Word of God to take full control of our hearts. Kasi nga, the Word of God is the only thing that will change our hearts. Sabi ko nga kanina sa kanila, the heart per se is not evil, but it can deceive us. Kung Christian ka, and only when you become a Christian na nag-change yung heart natin. Kasi sabi niya, I will give you a new heart, a new spirit, di ba? Yung heart of stone will be changed to heart of flesh. So, kailangan talaga yung heart natin should always be submitted to the Word of God, which is able to examine talaga yung mga intentions, yung mga motives natin, nare-reveal through the Word of God. Isa Okay. na lang po yun. Isa lang? Isa lang? Okay na yan? Okay lang daw. Kasi? Okay. So, kayo, sino sa inyo? Si Jonathan daw. Oh, go, Jonathan. Kahit isang verse lang. Ayan. Okay, very good, Jonathan. Papa-member yan. Hello. Mag-i-interview dyan si Pastor Bob. Okay. Siguro yung Proverbs 9. Proverbs 20, verse 9. Who can say, I have made my heart pure. I am clean from my sin. So, parang questionable siya. Parang tinanong tayo dito na bilang tao or tayo, hindi natin ma-assess yung heart natin. So, which is, si God lang yung makapag-reveal kung ano talaga yung nilalaman ng puso natin. Yun po, Pastor. Okay. Thank you, Jonathan. Ikaw, meron ka pa? I concur with him. Okay. Very good. So dito makikita natin na with that study, ang focus talaga ni God sa atin is our hearts. Kaya hindi natin siya mamamak eh. Hindi natin siya hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon kahit magmukha kang alam mo yun, for example sa bahay, pakitang sipag ka. Okay? Alam mo, sipag-sipagan lang pero yung heart mo puno naman ng reklamo. Alam mo yon, parang nakasmile ka nga, ay, natusan ako ng nanay ko, lilinis, ganyan. Pero kung heart mo puno ng reklamo, you're still sinning against the Lord. Kaya nga, importante kung ano yung nasa puso nating lahat. In everything that we do, kunyari daw, kung ano man yung sinful actions na ginagawa natin, it is because it is motivated by a sinful heart. And at magiging problema dito, ang resulta palagi ay consequence. Every sinful actions, responses natin will always have a consequence. Sabi nga, Proverbs 4:23, watch over your heart with all diligence. Bantayan nyo palagi ang puso ninyo. Bakit ko to nasabi? Bakit ko to nagawa? Bakit naging actions ko ito? Bakit ko sinipa si Cookie? Di ba? Bakit ko siya hindi pinapakain? Alam mo, everything that you do, why are you doing it? We have to watch over our heart with diligence, for from it flow the spring of life. Okay. So, dito, after this, makikita natin, ano bang mangyayari kapag ka-counseling natin, walang heart transformation? Kung hindi, ang focus is morality lamang, pagbabago. So, what happens? This is what happened. Sabi nga, kapag walang heart transformation, ang sasabihin mo lang ay, huwag mong gawin yan, ha? Huwag mo na ulitin yan. Kaya nga, sa mga parents na nandito, you are to talk to your children. Na huwag nyo lang sabihin, that is not right. Don't stop doing that. Hindi, alamin ninyo, teka lang, bakit mo ginawa yan, anak? Ano yung nasa puso mo?
Mari-reveal naman yan once you talk to the child. So, kailangan malaman natin. Ngayon, ang mangyayari, kapag stop doing that, ito yung dapat mong gawin lang. So, morality. Morality. Ang nangyayari ngayon, nabibridge siya, yung thorny bush, nagkaroon ng fruit, alam mo yung kunyari daw, wala siyang, tree siya na walang bunga, napatay siya, kumuha ka ng plastic na fruit na mukhang totoo, nilalagyan mo lang noon. Oo, mga fake lang. So, hindi siya totoo. Okay? Kung hindi siya actually manggagaling talaga ng may pagbabagong puso through the cross, dahil tinanggal mo yung cross, morality lang siya. Nag-food staple ka lang ng food na peke, pero hindi ka talaga magkakaroon ng, ano mo yun, fruitful life. Yun yung problema actually ng huwag mo nang gawin ulit yan ha. Opo, hindi ko na po gagawin. O kaya sabihin mo sa sarili mo, Jay, huwag mo nang gawin yan, kasalanan yan, hindi yan tama. Okay naman yan, mukhang tama, pero kung hindi ka nag-confess, hindi ka nag-repent, hindi ka bumalik kay God for a change of heart, walang mangyayari. Gagawin at gagawin mo din lamang yung bagay na yon. So in everything, we ask ourselves, bakit mo ginagawa ito? Meron lamang po ditong article from Donald Bloch, sabi niya dito, in our society today, the humanist ideal of happiness or interior well-being was incorporated into Christian faith without any drastic modification so that religion was given a decidedly anthropocentric or humans more important than God orientation. God is deemed necessary to help His people attain the desires of their hearts or to find perfect happiness. Ibig sabihin lamang po nito, ang mundo ngayon, ang ginagawa na lang nila, humanistic tendencies lang. Alam mo yung teaching about this and that, na minsan ang nagiging parang katulad kunyari, psychology or psychiatry, sino ang bida sa psychology and psychiatry? Siyempre sila. Di ba? Sila yung nagbigay ng gamot, sila yung nagbigay ng advice sa'yo. Hindi si God. Yun yung problem. Parang yung kakilala ko na may psychiatrist siya, talagang puring-puri niya. Kasi ang laki ng tulong sa akin nito, ganyan. Talagang yung gamot. Alam mo yun? Parang ang weird, pero alam mo yun, it does not give glory to God. But in reality, God can only change our hearts. Okay, siguro basahin lamang natin 1 Corinthians 10, 1-14. Mahaba po ito, pero I'll read it for you para medyo mabilis. You can listen to me if you have your cell phones. Pwede nyo akong samahan na lang doon. I'll be reading in ESV version. 1 Corinthians 10, 1-14. For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food. And all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them. And the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. We must not indulge in sexual immorality, as some of them did, and 23,000 fell in a single day. We must not put Christ to the test, as some of them did, and were destroyed by serpents. Nor grumble, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed, lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Therefore, my beloved, free from idolatry. So with this, makikita natin yung background nito actually, yung story sa Numbers chapter 11 to chapter 14. Hindi ko nababasahin yun, pero dito, yung binasa natin kanina sa 2 Corinthians, o sa 1 Corinthians 10, ito yung
background nito. Sa chapter 11 ng Numbers 11, 1, the people complain about situation. Okay? They blame God. Then verses 4 to 6, the people complain about the food. Then verse 10 to 15, Moses complains about the people and his burdens as their leader. Then chapter 12, verse 1, Miriam and Aaron complain against Moses. Ano yung mapansin nyo? Palaging? Okay. 13, 26 to 29, the people complain about the necessary battles. Then 14, 1 to 4, the people complain, blame Moses, seek a new leader. So with that story from Numbers chapter 11 to 14, makikita natin dito, if we're going to apply it dito sa ating diagram, dito sa 3 trees diagram, in basis connected sa 1 Corinthians 10, 1 to 14, okay? Yung evil behavior, makikita natin, actually dun sa 1 Corinthians ang basis na ito, no? Pero isang example lamang. Evil behavior, ito yung naging response nila. Okay? And then after that, because their hearts are set on, nanggagaling kasi sa puso nila na evil, makasalanan. Kaya evil din yung kanilang behavior. Okay? At dahil dun sa kanilang evil behavior, sila ay dinisiplina ng ating Panginoong Diyos. Pero may hope pa rin kay Jesus Christ. Mababasa natin yon sa 1 Corinthians 10, 1 to 4. Yung presence ng ating Panginoong Diyos sa cloud, okay, yung food and drink from God, which signifies Christ as the rock, dahil kasama nila ito. Okay? So, ibig sabihin, yung kanilang pagiging makasalanan, kailangan nilang bumalik lamang sa ating Panginoong Diyos upang mabago yung kanilang puso at maset ito kay Kristo Jesus. Maitama ito sa ating Panginoong Diyos upang ngayon, magkaroon sila ng victory under pressure, mahirap man kanila yung sitwasyon, pero kung kanilang puso ay tama, magiging tama din yung kanilang magiging response doon sa pressure na kanilang pinagdaraanan. And then in the end, may encouragement para sa kanila rather than discipline. Okay? Pwede nyo itong balikan. You have your PDF with this. Pwede nyo siyang aralin. Kasi it will take us time kung aralin natin ito ng isa-isa. Pero you get the picture? In every situation na makikita natin, kapag may sinful response, nag-uugat siya palagi sa makasalanang puso. Okay? Teka lang, bakit ako nagwala kanina? Kasi makasalanan ng puso mo. Ngayon, dahil sa pagwawala mo, may disiplina ka sa Panginoon Diyos. Kung kunyari, gawin nating pang estudyante, bakit ako nangopya? Dahil makasalanan ng puso mo, tamad ka mag-aral, kaya ka nangopya. Okay? Because of laziness. It's coming from a heart na lazy. Okay? And then, syempre, huwag mo sasabihin na nangopya ako, tumaas ang grade ko, victorious. Hindi. In the end, may discipline yan sa ating Panginoong Diyos. Hindi ka man mahuli, kunya, hindi ka nahuli ng teacher mo o anyone, pero before God, may discipline ka. Natakasan mo yung teacher mo, o yung grade mo tumaas man, pero before the Lord, mag-ingat ka. I tell you, may discipline yan. Kasi may consequence ang bawat kasalanan. Ngayon, kung hindi ka mag-repent at pupunta kay Kristo, ang buhay mo, ganito lang palagi. Set na yung heart mo sa evil motives, actions mo palaging evil, palagi kang dinidisiplina. Kaya maraming tao, maraming mga Christians na nasa pamumuhay sila na paikot-ikot lamang sa kasalanan. Nakakalungkot. Kaya walang paglago. Ang problema nito, individual ka, nasa family ka, dahil ganito ang pamumuhay mo, sa tingin mo, hindi maapektuhan yung family mo? Apektado din. Na yung buong pamilya mo ngayon, kayo namumuhay na dito. It's not just individual. Kaya nga kailangan natin, in our family, we are to share the gospel. They need Christ. Kasi kundi, mananatili sila dito. Pero if they have Christ, nandito man sila at mahulog man sila dito, mababago pa rin, malilinis pa rin, matatransform pa rin yung puso, magiging tama ang puso, magkakaroon ng blessing.
Mahulog ka man ulit dito, kailangan mong bumalik palagi kay Christ. Yun yung hope na meron tayo. Yun yung wala dun sa mga unbelievers. Kasi ayaw nila kay Christ, ayaw nila sa truth, gusto nila dito. Mamumuhay sila talaga dyan. And then, in the end, pagka dinisiplina na sila ng death, ano mangyayari sa kanila? Saan sila mapupunta? Sa impyerno. Sino yung sagot sa lahat ng ito? Si Jesus Christ. Malinaw yun, kasi mahalaga po na makita natin ang lahat ng ito. May case study pa dapat tayo, pero hindi na natin naaralin yan. Dahil meron naman kayong PowerPoint or PDF, pwede nyo gawing assignment na lang ito. Okay, pwede natin i-discuss ito by cell. Okay, yun sa 2 Corinthians 1, 3-12, meron ditong ito yung pinakasimple. I-apply natin lamang dito. Ano yung hit? Ano yung sinful response? Okay, kailangan kasi ma-practice natin ito. Hindi siya parang understanding lang, knowledge lang sa atin. Next cell ninyo, ito yung assignment ninyo. Okay? I-discuss nyo lang kung paano yung process para malaman ninyo kung ano yung kasalanan, kung paano ila-apply palagi sa life natin itong passage na ito. If you have, kung bahagi na kayo nung cell, nung group chat ng Biblical Counseling, na isend ko na yung PDF ninyo doon. Kung wala pa, just let me know. Okay, ito na yung sagot dyan fleshly wisdom, self-trust, no comfort, yun yung discipline. Okay? So, yan, i-discuss na lang ninyo. Okay. Ano nakikita nyo dito pa? Maliban dito. Kasi dito nag-end si Wayne Van de Vere. Ano nakikita nyo dito sa picture na ito? May naaalala kayo? Doon sa 3 trees? Yung, di ba si Jesus Christ, nasa gitna, di ba, makikita ninyo, it depicts that May isa na nag-repent sa kanyang sin, kumilala kay Jesus Christ, nagbunga. Yung isa na natili siya sa kasalanan niya, hindi siya nanampalataya kay Jesus Christ. Yung isa nakasama sa paradise, yung isa hindi. It pictures that. Kasi maganda na makita natin yun. Na ang kasagutan sa ating pamumuhay, kung bakit tayo actually, in every circumstance, paano tayo mag-respond, dapat in accordance with Christ. Kaya nga, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Because He alone can change us. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. We have to go to Christ. We have to submit, humble ourselves, confess our sins, repent of our sins before the Lord para talaga magkaroon tayo ng changes. Kung walang paglapit sa Diyos, walang paglapit kay Kristo, mananatili ka sa kasalanan mo. Malinaw po yun. So in every circumstance in life, applicable po ito. Hindi ko masasabi sa inyo na, alam nyo ako, I'm still applying it every day, and it's still a struggle. Kahit na alam ko na Lord, mali yung response ko kanina, mali yung attitude ko, mayabang ako kanina, o kaya parang hindi ako naging patient, hindi ako naging merciful, hindi ako naging loving because of these situations, Lord. So, talagang magiging process siya. Pero kagandahan, dahil inaral natin ito, aware na tayo sa ating mga puso. Aware na tayo doon sa mga motives natin. Magiging tama na ito ngayon palagi at magiging kakaluwa-luwalhati din sa ating Panginoon in time. Pero kung hindi nyo ito gagawin araw-araw, in every situation, mag-struggle talaga kayo sa Christian life ninyo. Okay, any question before we end? Ano yung sabi ulit sa ating John 17:17? Your word is truth. Okay, ang makakapagpabago sa atin, makakapagpabanal ang salita ng Diyos. At kanina inaral natin ang salita ng Diyos. And I do hope it helped you. Question? May question po ba? Kayo mahiya? Malinaw naman ba? Nako, pagka sinabi niyong malinaw, dapat makikita ko yan sa life ninyo. Kasi ang daling sabihin na malinaw But you have to pray.
Okay, I do hope clear. Sana talaga clear. Pwede naman talaga maging clear ngayon to eh. Wala akong problema doon eh. Pero you are to pray. You are to ask talaga the Lord na maging ma-apply natin ito sa ating buhay. Any question? Walang question? Ba, mga good girl and good boys kayo ngayon ah. Okay, next meeting, wala tayong meeting sa end of the month at wala din tayong meeting ng first Sunday of September kasi yung September first Sunday will be celebration ni Angelo. Oo, celebration ni Angelo. Oh, ikaw lang 'yon, ha? Ikaw lang. Happy birthday! Ay, hindi. May celebration po tayo ng first Sunday ng September. Kasama September. Sino yung birthday ng September dito? Si Sister Del. Yay! Wala daw siya, pupunta daw siya Davao. Ay, tama, wala ka nga ano. Nasa Davao ka pala noon. Ayun, pwede naman. Si Brother Jimboy, birthday din niya. Ha? Hindi, Sunday kasi parang nandito na lahat. Wala nang pupunta ng ano. Okay, wala tayong biblical counseling ng 2 sunod. Kasi wala ako ng 25, nasa hierarch ako. Hindi ko alam kung sinong papalit pa sa akin dito. Yun, tapos September 1, we'll have celebration. Pero early dinner ulit. Same schedule before. Okay? September 1. Nandito ka September 1. Second Sunday ka wala. Okay, sige. Wala na question? Sige, let us pray. May question po ba kayo, Sister Sally? Wala po kayo. Yung handa. Ay, tanongin niyo si Angelo. For sure ho, merong kanin. Tsaka pansit. Hindi yan nawawala eh. Kanin tsaka pansit. Sige, let us pray. Thank you, Lord, for teaching us regarding how people change. Yung pagbabago nga, Panginoon, Ama, hindi manggagaling sa aming mga sarili, kundi manggagaling kay Kristo Jesus. Kaya tulungan niyo po kami na palaging bumalik sa Kanya. Kung meron man kami, Panginoon, Ama, na struggles in life, mga sin na naghihinder sa aming growth, help us to go to Christ and acknowledge it before Him and to truly, O God, repent of it and follow Christ. Yun lamang po ang makakapagpabago sa amin. Hindi kakayanan namin, hindi ang sarili namin makakagawa ng paraan, Panginoon Ama, kundi nais nyo na kami ay patuloy lamang na umasa at manampalataya sa inyong anak na si Kristo Jesus. At salamat dahil may pag-asa kay Kristo. Salamat may kapatawaran kay Kristo Jesus hanggang ngayon. Salamat dahil kay Kristo Jesus may pag-asa at may pagbabago upang kami ay makapamuhay ng tunay na sumusunod sa iyong salita at tunay na nakakapagbigay, Panginoon Ama, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Salamat, O Diyos. I pray for everyone, Lord, as we leave this place. We pray for your protection. We pray for your blessing in the coming days, this coming week, O God. Bless us, guide us, help us, O God, to do our work with diligence, with a right motive, O God, with a godly perspective, Panginoon Ama, sa lahat ng ito. Na sa lahat po ng aming gagawin, in our family, in work, or in anything that we do, may we only give glory to your name alone, O God. Until we meet next meeting, O God, bless us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, thank you very much.